So guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. And welcome back sa mga palagi nagabang ng mga readings ko. Nagla-like, nag-share, nagko-comment especially. Thank you so much. So this is another love reading for the collectives. And this is about no communication. So para to sa mga walang communication na couple. Okay, whether mag-asawa, mag-jowa, or no label, basta no communication kayo ngayon. This might be for you, okay? So, but this is not for everybody. Takes what resonates and leave the rest. Okay, so this could be a vice versa reading. So, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. This is a timeless reading. So, kung kailan nyo ito mapanood, if naka-resonate kayo, then this might be yours. Let's start. No communication reading. And I'm going to pull an oracle card. This is a no communication message oracle card. Message from your person. About sa pagkakaroon ninyo ng no communication na dalawa. Ano yung possible na gusto niyang sabihin sa'yo ngayon? Okay, no communication message from your person. No communication message from your person. Jealousy. I'm very jealous. I can barely stand it. So, siguro hindi kanya kinausap kasi siguro nagsalos siya. Kaya hindi ka na lang niya kinausap. Might be Aries ang nakikita ko dito sa side na to. But hindi kailangan na Aries lang to, ha. Pwede din tong Aquarius. So, I'm going to pull an oracle card to say situation. Nangyayari sa inyo ngayon. Ang dami. I only want one. Let's see, what's your situation right now, you and your person? Loyalty, trusting, reliability, believing. So, may issue kayo about loyalty. So, siguro, this person might be expecting something na you to be loyal, pero may nakita siguro siya na may kausap ka, or akala niya, you know, na merong something sa inyo ng kausap na yon, kausap mo, or may nakita ba siyang picture or whatever na ikakasalos niya, and might be this person thought na hindi ka ano ba tawag dito sa Tagalog, that maybe he thought that he cannot trust you. Okay, so let's see. What is happening right now? What is happening right now with you and your person? Ngayon na nagsiselos pala siya, kaya hindi kanya kinakausap. Okay. See, this person ghosted you. Hindi ka na lang niya kinausap talaga, na I think on your part ngayon, nagtataka ka bakit hindi ka na niya kinakausap. Na-confuse siya ngayon sa naramdaman niya nung time na nagsaselo siya. So, there is a possibility itong person, bakit ganito yung treatment ng person mo sa'yo? Feeling ko may experience to siya before, and parang through that experience, parang kumbaga, meron ng fear sa kanya na konting problema lang, parang inaakala niya na same na naman na mangyari before.
Kasi this time, parang gusto niya na talaga ng harmony, love, loyalty, trust, and sa isang relationship. And in your relationship, gusto niya mangyayari yun. So, I think itong person na to, nasa point na nagselo siya, siguro may nakita, siguro to siya. Sobrang focus niya sa relationship ninyo. And you are might be someone who is so charming, it might be somebody is approaching you, and then nagselo siya. And kumbaga, na-misunderstood niya siguro yung situation. Malalaman din naman natin yan. And nandito siya ngayon sa point na hindi siya sure kung mahal mo ba siya or not. Kung totoo ba yung pagmamahal mo or hindi. Kaya ayaw kanya munang kausapin. He or she ghosted you. So, let's see. Ano talaga yung nararamdaman mo ngayon? Ano yung nararamdaman mo ngayon? Namimiss mo siya actually. Namimiss mo siya and you are hoping na gagawa siya ng paraan or you are hoping na maayos yung relationship ninyo. You are hoping na magkaroon ng changes itong mga nangyayari sa inyo ngayon. I can see here that meron kang feeling of hindi ka nakakatulog sa gabi thinking about this person. Namimiss mo siya. But meron kang feeling din dito na bakit kanya ginos? Baka merong humadlang, baka may iba siya, kaya kanya ginos, baka gusto mo nang magbago. Sorry, teka muna. This is you. Yun nga, sabi ko dito, you were thinking na bakit kanya ginos kasi nga baka merong humahadlang dito sa kanya na yun na nga, baka meron na siyang iba or baka yun na, kaya kanya ginos kasi baka sabihin na natin may asawa siya or may someone siya na nauna sa'yo. Yun yung iniisip mo dito sobra kang nag-isip, sobra kang actually minsan di ka na nakatulog sa kakaisip kung bakit kanya ginos, anong reason, and namimiss mo na talaga siya ngayon. So, you are hoping here na this person will going to do some action to fix the problem, na maglalakas loob siya ulit na kausapin ka at ayusin ang lahat na sa inyong dalawa. Kasi hindi kanya kinakausap talaga. So, of course, you don't know what is happening about sa feeling niya about this jealousy. But let's see kung ano yung nararamdaman niya para sa'yo ngayon. Ano yung nararamdaman ng person mo para sa'yo ngayon? Nararamdaman ng person mo para sa'yo ngayon. This person is very attracted on you. This person do really like you. Honestly, meron siyang feeling. Meron talaga siyang feeling dito na niloloko mo siya. And or someone also could be nararamdaman niya din na baka may binalikan ka or baka niloloko mo siya, kaya pala may dito, may jealousy and paano ba magtiwala sa'yo or something sa relasyon ninyong dalawa. Kasi
andun sa point na itong relationship na to, feeling ko, this is not for that so much very young people. Might be para na to sa mga nasa mga 20 plus or 30 plus, 40 plus. Kasi parang may, both of you, mayroon ng mga nakaraan dito eh. So, nagsiselos talaga siya at ngayon iniisip niya, feeling niya, niloloko mo siya. So, baka nakipagbalikan ka with your ex or baka kayo pa. So, hindi siya sure kung mahal mo ba siya same as you. Hindi ka din sure kung ano ba, mahal ka ba niya. Ganon din siya sa'yo na hindi siya sure kung mahal mo ba siya. Or andun sa point na nagkabalikan na ba kayo ng ex mo. Feeling ko sa part mo, meron kang past, could be married ka in the past, and nagsiselos siya na baka nag-uusap kayo ulit kasi siguro madami kayong pinagdaanan ng ex mo, married ka, then sobra siyang nakafocus talaga dito sa relationship ninyo. And I can see here na ito yung dahilan kung bakit misulang nagsiselos na talaga siya sa'yo. Let's see. Bakit ba tong jealous ito? Anong meron dito sa jealous na to? I am very jealous. I can barely stand it. Feeling niya may tinatago ka sa kanya about past. Sobrang confused siya dito, see? Ito yun. So, feeling niya dito na nakipagbalikan ka with someone, a past person. This is the King of Swords. And this is your ex talaga. So, yun yung feeling niya na niloloko mo lang siya at nakipagbalikan ka sa ex or makipag-ugnayan ka pa sa ex. And andun sa point na baka doon ka din mag-move forward. So, very confused siya. I can also sense Scorpio here. Very focused siya sa relationship ninyo, and while nagfo-focus siya sa relationship ninyo, nagkakaroon sa kanya dito ng mga guni-guni or sabi natin hallucinations about you and your ex that are still together or will still going to come back together. Na baka andun sa point na nag-aantay lang yung ex mo na magkaayos kayong dalawa ulit. So, tapos baka kahit anong gawin niya, baka wala kang choice, pipiliin mo pa din yung ex mo. So, thinking about that is, dito siya parang nagsiselos. Nagiging imbalance yung connection ninyo dito. Kasi, honestly, this person do really like you. This person, minsan di siya nakakatulog sa gabi. Thinking about the situation. Minsan naiipit nga siya sa sitwasyon ngayon. Sa sitwasyon na gusto niya talaga na magkaroon kayo ng victory together. Gusto niya mag-offer sa'yo ng victory. But sometimes, gumugulo talaga sa isipan niya. I think itong person na to, itong past mo, gumugulo to sa isipan niya. Kaya siya sobrang nagsiselos talaga. Parang feeling niya hindi ka loyal sa kanya. Hindi ka mapagkatiwalaan. Let's see. Okay. And because of this, nag-aaway kayong dalawa. Kaya ngayon, umalis na lang siya kumaga. Dahil 'di ba sabi niya, hindi niya kaya talaga na sobrang nagsiselos na siya, kaya umalis na lang siya ng tahimik or ginost ka na lang niya or hindi ka na lang niya kinakausap. So, let's see about on your part. Okay, ano ba yung tinatago mo sa kanya? Ano yung hindi mo sinasabi sa kanya?
Remember, pwede tong vice versa, ha? Minsan, sa totoo lang, nasa point na hindi ka. Okay. So, sa mga nangyayari pala talaga sa inyo, seloso pala talaga siya. And this person also, like, andun sa point na may napagdaanan na kayong dalawa ng person na to, which siguro nung nagkaayos kayong dalawa, dahil na-realize niya siguro talaga na mahal ka niya, dito siya naman yung parang ngayon na sobrang nakafocus sa relasyon ninyong dalawa. Kaya meron kayo ditong arguments and dahan-dahan na parang nawawasa kayong dalawa. Meron ka na palang feeling dito na parang gusto mo nang umalis sa relasyon ninyo. Minsan di ka na nakakatulog sa gabi thinking about sa problema na meron kayong dalawa. And minsan gusto mo na nga makipaghiwalay na sa kanya. Siguro sinasabi mo na to sa kanya. And dito siya napapaisip na niloloko ka lang siguro nito. Niloloko siguro ako nito. Kaya gusto nang makipaghiwalay sa akin to. And baka may iba na. Sure, baka bumalik na siya sa ex niya. Ganun yung iniisip niya ngayon. Kasi dahil na din on your part, sobra siyang immatured na tao. Sobra siguro siyang friendly. Tas matigas yung ulo niya. Hindi siya nakikinig sa'yo sometimes. And, nasasaktan ka sa mga nangyayari. And nakikita ko pa dito na parang, yes, this person is very proud of you as a girlfriend or boyfriend. Pero, nasasaktan ka in a way na meron ka pa ding feeling dito na parang ginagawa ka niyang tanga. Kasi, sobrang immature niya. And kasi ikaw mismo dito sa mga nangyayari sa inyong dalawa, gusto mo na nga makipaghiwalay sa kanya. Siguro ganito, sa sobrang immature niya, sobrang seloso niya, palagi kanyang inaaway. Siguro sa sobrang immature niya, sa sobrang selos na masakit siya magsalita, lalo na when you talk about ex. So, siguro may mga binibintang siya sa'yo ng mga bagay na hindi naman totoo at hindi naman nangyayari, lalo na pagdating sa ex mo, sa sobrang seloso niya or selosa niya. Kaya nasasaktan ka na din, and minsan andun ka na din sa point na buti pa hiwalay na lang kung sakali man. So siguro every time na pinag-uusapan niyo to, pinag-aawayan niyo to, and pag sinasabi mo na hiwalay na lang tayo, dito siya napapaisip na siguro may nagkabalikan na kayo ng ex mo, siguro may iba ka na, siguro niloloko mo ako. So kaya siguro nandito lumabas yung sa oracle card is the loyalty and believing, kasi kulang sa pagtitiwala, kulang sa paniniwala din pagdating sa relasyon ninyo itong person mo. So sa sobrang parang yung pagmamahal niya turns out into like what do you call this, selfishness. So ano siya, ano ba yung tinatago niya sa'yo? Ano yung tinatago niya? Wait. Sa'yo. Tinatago ng person mo sa'yo. So, honestly, etong person na to, meron din siyang feeling dito na parang sa mga napagdadaanan ninyong dalawa ngayon, nagkaantay na lang talaga siya dito ng right sign, whether itong relationship ninyo, no, meron siyang someone else.
Meron siyang someone else before. Kaya siguro to siya ganito kasi meron siyang pinagdaanan din before. Ito siguro hindi mo to alam na itong person na to, nagmahal din talaga to siya sobra before. This might be Scorpio, as I said earlier. Nagmahal din talaga to siya before and hindi naging masaya yung pagsasama nilang dalawa. So, ngayon, honestly, trinay niyang kausapin din yung ex niya. Trinay niyang kausapin yung ex niya, but yung ex niya could be nasa point na ngayon na parang hindi na ata siya kinakausap ng ex niya. So, parang hindi na na-appreciate, hindi na tinanggap yung offer niya. So, nag-offer siya dito ng pagpapalikan ata sa ex niya. And then, hindi na tinanggap yung offer niya. And, until sa point na hindi na lang talaga sila nag-usap dalawa. So, ito yung hindi niya sinasabi sa'yo. Ito yung lihim niya actually sa'yo. So, siguro, I don't know if during that time, bago lang pa siguro kayo. Kasi nakikita ko naman dito sa kanya na may nararamdaman din naman siya sa'yo. Pero, a bit of immature lang talaga siya the way na sobra din siyang seloso. Kumbaga, gusto niya lahat ng babae sa kanya. Loyal sa kanya. Yun yung gusto niyang mangyari dito. And manipulative din siya na tao. So, minamanipulate ka niya. Kaya dito nasasaktan ka. So, let's see, ano pa talagang katotohanan dito sa part mo? May communication pa ba kayo ng ex mo? May dahilan ba siya? Like, yung pagseselos niya ba is pwedeng meron talagang siyang kailangan pagseselosan? Or guni-guni niya lang yon, hallucination niya lang? Or kanon lang talaga siya, sadyang seloso lang talaga siya na tao? Let's see. Kayo pa ba? Okay. So, meron pa pala kayo talagang communication ng ex mo. So, may communication pa kayo ng ex mo, pero hindi na kayo okay. Itong ex mo, bumabalik din pala to siya sa'yo. Nag-o-offer siya sa'yo ng new beginning, nag-o-offer siya sa'yo ng love. Pero yung situation ninyo kasi mabigat na. Like, hindi, parang malabo na talaga na magkabalikan pa kayong dalawa. And isa pa, you might be married with this ex. Or either married or nagkaroon talaga kayo ng serious commitment. Either married kayo or na-engage kayo before. Basta serious commitment ang meron sa inyo dito ng ex na to. Pero naka-move on ka na from this person. Ikaw mismo ang nag-cut off nag-cut off nitong relationship ninyo with your ex. And nung dumating itong person na to, hindi na kayo nag-uusap ng ex mo. Nung naging kayo nitong person mo, wala na kayo ng ex mo. Kaya lang siguro, lately, while you're in a relationship with this person, bumabalik to, parang gusto niya makipagbalikan ulit sa'yo. Pero hindi mo na to tinatanggap. And because of this, syempre na-open up mo to sa kanya kasi mahal mo, gusto mo, ayaw mo magsekreto sa kanya. So, because of this, dito kayo nagkaroon ng problema. Dito siya nagsiselos ngayon. And parang dito na siya na nag-isip, palagi siyang nagtatanong sa'yo, nagkakaroon na he wanted some clarities and hindi na siya kumbaga naniniwala sa sinasabi mo na baka yung mga sinasabi mo sa kanya is different, tas iba din yung nangyayari, kaya siya sobrang nagsiselos until sa point na nag-aaway na kayo, until sa point na dito ka na, pati ikaw halos hindi ka na nakatulog, na sasaktan ka sa mga sinasabi niya, which is para sa'yo wala, hindi naman totoo kasi hindi mo naman siya tinanggap ulit. So until sa point na hindi niya nakinaya to, ginos ka na niya, umalis na lang siya, tumahimik na lang siya ngayon.
So, nawalan yung tiwala niya. Kasi I think itong person na to, may pinagdaanan din to siya in the past. Or also might be this is a part of his personality na ganito talaga siya. So, may plano ba tong person mo na kausapin ka ulit? May plano ba siyang kausapin ka ulit? Yeah, may plano naman siya na kausapin ka ulit. Mabalik kayo sa dati. Pero feeling ko, kailangan niya muna talagang ayusin or yung sarili niya. Kasi seloso talaga siya. Nandito talaga yung jealousy. And a bit controlling itong person na to. And could be this also could be a Capricorn. And this person might be, gusto niya talaga, meron siyang ugali talaga na gusto niya siya yung nasusunod sa relasyon. And magpaparamdam pa din talaga to siya. So, mahal ka niya eh. Hindi naman to magsiselos kung hindi ka niya mahal. Naniniwala pa din siya na mahal mo pa din siya. Naniniwala pa din naman siya doon. Seloso lang talaga siya. Medyo mayroon lang talaga siyang parang obsessive na personality when it comes to you. Pero he's still willing to offer you a new beginning in the near future or in the future. Andun sa point na hindi pa naman siya totally na makakapag-decide. May mga other options siya dito. That woman or man decision, but this person was still going to come back. Kasi honestly, siguro sa nagawa niya sa'yo, sa mga hurtful words na nabitawan niya sa'yo, nagsisi din naman siya nun. Kasi pinaramdam mo din naman sa kanya yung pagmamahal na yun. Kaya, during this time na no communication kayo, nare-realize niya ang lahat ng yun. So, tatanggapin mo ba siya? If ever nababalik siya sa'yo ulit, magpaparamdam siya sa'yo ulit, tatanggapin mo ba siya? So, I can see it, Libra, Taurus sign here, Leo is also here, Cancer, Scorpio, Pisces is also here. Aquarius is here. Pisces is also here. Anyway, tatanggapin mo pa din talaga siya. Mag-offer siya sa'yo ng new beginning. You're going to accept this person because you also want na magkaroon kayo ng future together. Like, gusto mo din mangyari yun eh, yung mag-offer siya sa'yo ng victory. Might be gusto mo din na magde-decide ka din dito talaga na may mga bagay, may mga times, di ba, dito meron kang feeling na parang gusto mo nang talaga, nung time na kayo pa, nung time kung ano yung mga sinasabi niya sa'yo, napagod ka, na-stress ka, and parang gusto mo na lang na makipaghiwalay or baka ngayon na nga yung sinabi mo sa kanya kaya lalo siyang nag-init, sa kakaselos niya. Magkakaroon ka dito ng feeling of wanted to heal. Hindi madali sa yung decision na to pag bumalik siya. Pag-isipan mo to ng mabuti, pero still, as I said, matatanggap mo pa din itong person na to. So, tatanggapin mo pa din siya. Pero feeling ko, hindi madali to talaga. Pero yung person mo kasi dito, nakikita ko sa kanya na willing siya, kumbaga gagawa talaga siya ng way para maayos kayong dalawa ulit. So, ano yung pwedeng outcome ninyong dalawa ng relasyon ninyo nito? Aries sign, I saw Aries sign. Sagittarius as well.
outcome, possible outcome, decision. Oh. Okay. Okay. So, aabot pa din kayo sa point dito na in the future, because this outcome will be in the future pa. Meron ako nakita ditong decision sa part mo. Kasi meron ako nakita ditong marriage. Not sa person. This person will going to move forward towards with you still. Kasi nga mahal ka naman niya talaga. Sabi ko may pagka-obsessive siya pagdating sa'yo. So we're going to move forward towards with you, but ikaw kasi dito palagi kasi na kayo mag-aaway dito, palagi na kayong hindi magkakaunawaan, and I think ikaw yung magdedesisyon talaga dito na better na lang na mag-move on from this connection. Magkakaroon kasi talaga dito ng clarity sa part mo na aalis na lang ako ng kalmado sa sitwasyon na to. Isa pa, di ba bumabalik yung ex mo, yung kanino ka, I don't know, yung baka married ka dito sa ex mo, bumabalik siya sa'yo. There's a possibility din dito na baka in the near future, babalikan mo din to. Yeah. Kasi itong person na to, etong person na to, magpapatuloy naman talaga siya towards with you. Pero dahil nga sa etong jealousy na to, magkukontinue kasi to kung magkukontinue to, magbibigay ka na naman mapasensya dito. Until sa marirealize mo talaga, magkakaroon siya ng clarity na walang patutunguhan to pag ganito. So, siguro during the time na babalik ka sa ex mo, hindi yun during the time na kayo pa. Siguro during na wala na kayo. And marirealize, mayusin ko na lang yung either family ko or yung marriage ko. Kasi mapapagod ka talaga dito. Mapapagod ka sa away and you will just going to give up on the fight, surrender, and just walk away. And mas iisipin mo, lalabo talaga yung connection ninyo dito And kahit sabihin na natin na itong person na to magpapatuloy ito sa'yo, ayaw kanyang bitawan nito, tapos on and off, magkakaroon kayo ng on and off nitong person na to, pero wala pa din alam mo yung siguro part na din talaga ng personality niya yung pagiging ganito niya. Hindi lang talaga siguro kayo naging compatible pagdating sa ganitong bagay, kaya ikaw mismo parang hindi mo din kakayanin siguro yung mga sasabihin niya sa'yo, insulto, and kawalang tiwala niya sa'yo. So parang oo naman, pag isang relationship kasi, pag ang isa dito sa inyo is walang tiwala, okay, kumbaga ginajudge yung isa, ibig sabihin yan, hindi kayo para sa isa't isa. Kasi yung right person, or sabihin natin na yung soulmate mo, will never judge you. Okay, we're going to trust you and we're going to accept your past. So, hindi talaga kayo para sa isa't isa nito. Na kahit anong gagawin mo, kahit anong pasensya mo dito, kahit lunukin mo na yung mga sinasabi niya dahil mahal mo siya, pero wala pa din mangyayari talaga sa inyo. Ang nakikita ko pa din dito, magdedesisyon ka pa din na hiwalayan to. So, yun. That is my reading for you. Thank you and God bless.